Sino kaya ang nasa likod ng impluwensya ng gamit kay Kernel Audi Mungaw? Siya ba ay voluntary ang ginawang pag-withdraw ng support kay Pangulong Marcos? O siya ay nagamit or nagpagamit sa mga politiko na anti-Marcos? Kasi dalawa po kasi ang pwedeng mangyari dyan. Kung siya ay voluntaring nag-declare sa kanyang social media ng pag-withdraw, exclusive niyang pananagutan yan. Okay? Siya ay pwedeng panagutin ng militar at ng Estado dahil bawal yon. Labag sa kanya sinumpang tungkulin na kanyang paninindigan ng saligang batas at chain of command. Ngayon, kung siya ay nagpagamit or nagamit, ay yun ang ibang isyo. Dahil kung siya ay ginamit o nagpagamit, hindi pwedeng TY lang yan. Thank you lang. Hindi ko naman sinabing si Kernel ay bayaran o nagpabayad. Pero, siyempre, meron niyang kapalit. Kung hindi man pinansyal, merong iba. Kung ano yon, hindi natin alam. Kasi hindi ka magpapagamit ng ganun-ganun lang para makahikayat ka ng mga kasamahan para mag-aklas laban sa ating Pangulo. Ganun po yun. Napakaraming problema yan. Ngayon, kung ikaw ay nagamit lang ng walang kapalit, kawawa itong Kernel na ito. Kung ikaw naman ay voluntary, na sarili mo lang yung ginawa mo ng pag-withdraw ng support, aba, problema mo yung mag-isa at pananagutan mo. Katunayan, ngayon nagsasuffer na yan kasi nirelieve na, tinanggal na sa kanyang trabaho bilang training development center ba o sa training command ng Philippine Army. Floating na, under investigation pa. Hindi biro. Yan ay maging aral sa lahat ng mga sundalo, kawal at opisyal. Huwag na huwag niyong patutularin o gagawin ang pag-withdraw ng support sa kahit na sinong presidente kung walang sapat na mga basihan dahil meron niyang mabigat na pananagutan. Ayan po ang ating paniniwala at opinion sa isong ito. Samantala, Congressman Libiste, ayan, Leandro Libiste, ang batang mamabatas na ngayon ay pinag-uusapan. Mukhang ibang dating ng batang ito sa mga paliwanag. Parang medyo mayabang o medyo nagpapasikat. Dalawa yan eh. Nagpapasikat o nagyayabang. Pero dahil nasilip na ang kanyang mga negosyo, may problema na siya. Although ang sabi niya, mananahimik siya pansamantala at sasagutin niya ang lahat ng issue pagdating ng January 26 sa pagbabalik ng Kongreso. Hindi naman Kongreso lang ang problema mo, Congressman. Hindi lang yung mga Congressman binanatan mo at sinira mo ang problema mo. Ang magiging problema mo yung independent body, ang Office of the Ombudsman. Kasi ang Ombudsman mayroong kapabilidad, kakayahan, kapangyarihan sa ilalim ng batas bilang independent na imbestigahan ka. Kahit sino pwede niyang imbestigahan. Ganun po yun. Especially doon sa posible mong paglabag sa franchise law. Dahil inuulit ko yung unang topic ko. Ang prangkisa ay pribilehiyo. Hindi yan pag-aari mo. Ang prangkisa sa solar power na iyong negosyo ay pansamantalang ibinigay ng gobyerno noong panahon ni Duterte 2019. At 25 years mo dapat ginamit ito doon sa pagninegosyo sa pagpapalakas ng solar power, enerhiya sa ating bansa. 25 years ang utos sa iyo doon sa prangkisa na gamitin mo ito. Pero ang ginawa mo pala, after ilang years, hindi mo ginamit at hindi mo nagawa yung iniutos sa iyo at ibinigay bilang pribilehiyo sa prangkisa na mag-provide ng power. Ibinenta mo pala
o ginamit mo pinagamit mo sa iba. Madalit sabi, kaya ka pala naging bilyonaryo ayon kay Rimulya dahil tinataya daw 20 hanggang 22 billion na ibenta mo yan sa Meralco. Kaya pati Meralco madadamay. Pati ang Meralco ngayon nagpapaliwanag na. So damay. Kasi bawal po yan. Ulitin ko, anumang prangkisang ibinibigay ng Kongreso sa broadcast business, sa shipping company, o sa enerhiya, solar, yan ay pansamantala lang ipinagkakaloob. Hindi yan mandatory. Hindi yan sapilitan. Hindi yan pag-aari mo. Yan ay lisensya lang. Pribilehiya lang. Anytime pwedeng bawiin. Anytime pwede kang panagutin kung lumalabag ka sa alis tuntunin ng franchise law. Ay malinaw kung totoong ibinenta mo, kumita ka ng bilyon-bilyon at hindi ka nakapag-provide ng power o ng nilalaman ng prangkisa, malaking pananagutan yan. At yan ay karapatan ng ombudsman na suriin at pag napatunayan, pwede kang kasuhan, pwede ka pang makulong. Hindi dahil congressman ka, nanay mo'y senador, mapuprotektuhan ka. Lalo na ngayon, pati mga congressman, hindi na maganda ang treatment sa'yo. Kasi binabanatan mo yung mga congressman at ang kongreso. Binabanatan mo ang taga-executive department. Pati mga senador, binibintangan mo sa insertion. Aba, sinong kakampi sa'yo? Ang ombudsman ay independent. Pikon at galit na si Rimulya sa ginagawa mo. Kasi batang-bata ka pa raw, trapon-trapo na ang dating mo. Ang dami mong sinasabi sa mga korupsyon, wala ka naman dokumento, wala ka namang malinaw daw na coordination sa kanya para patunayan ang sinasabi mo. Ngayon, pati yung negosyo mo, nasilip na. Yari ka yan, kabayan. Paano yan? Good luck. Samantala, sa iba nating mga balita, ito pong controversial na 3 engineer ng DPWH na ngayon ay nasa Witness Protection Program, binibigyan ng proteksyon ng gobyerno, pero nagpalutang na babalik na rin daw ang statement or sinumpang salaysay, hindi naman mailabas yung bagong statement. Mukhang nagpalutang lang ng ganon. Kasi until now, ang sabi ng Department of Justice, wala silang nakikita, black and white, na binago ang sinumpang salaysay. Mukhang pinalutang lang, sinubukan kung ano ang dating sa reaksyon ng taong bayan. Negatibo ang reaksyon ng taong bayan. Delikado ang reaksyon ng taong bayan. Hindi ka paniwala ang kanilang gagawing pagbabago kung sakali. Kaya posibleng hindi ituloy. Nag-try lang sila kung magiging putok. Kimik, ibig sabihin. Pero warning lang, pag binaligtad nyo, lalong sira ang inyong pagkatao. Hindi makakatulong pagpabago-bago ang sinumpang salaysay. Yan ang ating opinyon at paniniwala dyan.